Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na inilaglag na nga ng isang testigo itong si Kuting ng Norte at sinabi nga na siya ang mga mastermind ng mga pulburon sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga rin nila masikmura ang mga kabalbalan na gawain ni Kuting ng Norte, lalong-lalo na't nadadamay ang buhay ng mga kabataan dahil nga kay Kuting na ito ay talagang talamak na naman ang mga siga sa kalsada dahil ang mga pulburon user ay nagkalat na. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga sila natatakot sa batas ng Pilipinas dahil talagang ang nakakalungkot na katotohanan ay nabibili na nga ang batas ng Pilipinas at pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Kaya naman talagang ang malalaki ang mga pera, mga connection, gaya ni Kuting ng Norte at proteksyon pa ng pulburon ay talagang tinatawanan at alam nilang makakalusot sila dahil ang protektor ng mga pulburon ay si Kuting ng Norte at Tambaluslos. While mga kaibigan, talagang ito ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na lumaban sa mga Hapones, 'di ba? Which is ngayon ay tapos na ang giyera, ngayon ay sama-sama na at traidora na muli. 'Di ba? After World War II, ang pandaigdigang labanan nung panahong yaon, o 'di ba, ang lalim. Tayo ay nanindigan ng mga sundalo. Tayo ay magigiting. Kaya naman talagang lagi nating ipinagdiriwang 'yan. Ang araw, actually that's 'di ba? Bataan. 'Di ba? Yung kung saan ang ating mga Bataan Death March, kung saan ang ating mga kababayan na talagang daang libo, I believe, 'di ba? May daang libo na nagmarcha at nagkandamatay nga ang ating mga kababayan diyan. Kaya ngayon, tayo ay patuloy pa rin na nagkakandamatay dito sa bansang Pilipinas sa kagutuman. 'Di ba? Diwang tayo ng diwang, pero ang mga sundalo ay karamihan o hindi naman lahat ay puro kaduwagan. Dapat yan ay araw ng kaduwagan. Hindi na yan kagitingan, mga palangga, kasi hindi nila pinapahalagahan yung sakripisyo nung mga ninuno natin nung panahon ng World War II na lumaban sa ganitong mga manunupil, chuchu-chuchu, pero ngayon patuloy tayong sinusupil hindi ng mga banyaga kundi mismo ng pulboronic yung presidente, yung mga yung mga diktador diyan sa Kongreso katulad ni Acop Abante, Fernandez, Barbers, lahat dyan ang mga ginayupak, patuloy kayong sinusupil. Kaya naman ang mga sundalo, nanonood lamang. Suot-suot lang ng uniforme, diwang-diwang ng kagitingan, yun lang ang role ninyo. Kumbaga, display lang kayo. Props lang. Kasi nakikita nyo na, nung araw ng kagitingan, actually last year, na si Marcos Jr. ay may pulburon dito, nanonood lang kayo at patuloy kayong nakikipagsabuatan or tahimik or takot sa isang presidenteng kabangagan ang alam. So itigil nyo na yang pagdiwang-diwang ng kagitingan na yan dahil yan dapat ay pagkilala sa mga tunay na magigiting na mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan. Pero ngayon, malaya ba tayo? Hindi po tayo malaya dahil ang pulboronic video ay patuloy na authenticated yan, ha? Kayo, News 5, talagang pikean kayo. Hindi yan edited. Authenticated yan at permado po yan. Hawak ko ngayon dito na naman. Papakita natin. Okay, napakita na natin yan ilang beses. So ngayon, i-incorporate lang natin ang mga pangyayari sa ating bayan. Dahil araw ng kagitingan eh. Di ba? Pagpapahalaga yan sa ating kasaysayan, sa ating mga Pilipino, na tayo ay talagang matapang, mayabang, matalino, magaling. Di ba laging binabanggit yan ng mga politiko ni Bangag, tayong mga OFW, tayong mga Pilipino, kayong mga sundalo, masapang, masipag, kahit saan kayo iba tong banda ng mundo,
kayo ay hinahangaan ng mga banyaga. Kumusta naman ang Pilipinas? Patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Patuloy na tumataas ang krimen na isinisisi sa atin ng jutang Gininang Marbil na tayo daw sa social media o mga vloggers ang dahilan ng pagtaas ng krimen. Kung hindi ba naman may saltik, kung hindi ba naman wala sa tamang kaisipan na tinotolerate ang mga kapulisan na okay lang suminghot-suminghot ng pulburon kasi mag-extra, singhot na naman tayo. Nandito ako sa teritoryo ko. Singot ng pulburon. Ayan, na-miss yung pulboronic singot natin. Okay? So, okay lang magsinghot-singhot ng pulburon sa araw ng kagitingan. Kasi exactly ganyan ang itsura ni Bangag. Singot-singhot ng pulburon sa araw ng kagitingan. Tanggalin na natin ang pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano dapat ang isa-isip nitong mga sundalo na ito? Hindi kayo bayani. Pinapayagan ninyong ginagago ang Pilipino, hindi na kayo bayani ngayon. Walang naninindigang bayani dahil kayo ay kasama sa panggigipit. Kasama kayo sa pagsupil, sa pagtakip sa aming mga bibig, sa mga bibig ng Pilipino para kami ay yurakan dahil sa pag-expose ako at iba pang mga vloggers at ang ating mga kababayan sa pag-expose na ang inyong chief of staff. Diba? Ang inyong commander-in-chief. Alright? Ang inyong commander-in-chief na si Bangag ay kawatan at kabangagan na rin, mga palay. So, hindi nyo pinapahalagahan yung kasaysayan ng Pilipinas, yung kadyutahan ng inyong pinunong Bangag at ang kanyang asawang kidnapper, pareho sila. Bangag din. Kidnapper, lahat na ay hindi ninyo pinaninindigan. Sumumpa pa kayo, tang-ina nyo. O, diba? Dan, jutang Ginines. O yan, mga jutang Ginimes. Pasumpa pa kayo sa flag, pero wala kayong paninindigan sa araw ng kagitingan na kahit si Matos Jr. ay mismo sumisinghot sa araw ng kagitingan, sa halip, binigyan na lamang ng panyo ng general. Ewan ko sino bang general na yon. Diba? Jose, punasan mo ang iyong nguso dahil may pulburon ka. Ganon kayo kagiting. Tangay na, jutang Ginina. Tapang-tapang mga banyaga, labanan natin. Pero yung amo ninyo may pulburon. O sir, punasan mo ang pulburon. Tapos mo lang singhot. Boyset, huwag nyo nang ipagdiwang yung araw ng kagitingan dahil hindi kayo magigiting. Dahil kayo ay kasama sa pagtataksil sa ating inang bayan. Hindi nyo kailanman pinapahalagahan ang tinatawag na kagitingan o kasaysayan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong nakaraang pagkakataon o nakaraang henerasyon. Dahil kayo mismo ay kasabwat, hindi na nga banyaga ang kalaban natin, kundi ang mga bangag, ngiwi sa Malacanang. Kaya stop that BS. Dahil kahit kailan hindi kayo makapilipino, hindi kayo makatao, hindi kayo maka-Diyos at hindi kayo makabayan o patriotic sa flag. Simple lang mga kapalangga, mga kababayan. Diba? Itong mga seremonyas ng sundalo, dasal-dasal, sabit-sabit na mga jutang Gininang anong award, chuchu-chuchu, simbolo ng katapangan, no. Simbolo yan ng kasuputan at kaduwagan. Yan ang katotohanan. Dahil, nakita nyo doon sa Kongreso. Ano ang sabi doon? Although hindi ko napanood yung first part. Okay? Na tinutuligsa ang aking mga kaibigan na si baby girl Sas Rogando, si Ana Malindog, Umaalindog ang tawag ko dyan. Dahil sa kanilang sa kanilang pagkakaalam patungkol dito sa hidwaan daw ng China at ng ating bayan. Samantalang, sabi ni Bangag dati, nung siya nangampanya, kailangan niyang nasa gitna lamang o neutral lamang, hindi dapat mag-away ang China at ang bansa kong Amerika dahil isang bahing lamang ay mawawala tayo sa mapa. Diba? Ngayon,
Iba na ang tono ni Bangag at itong ng mga kabangagan din dyan na mga kasundaluhang nagpapagamit sa mga adictus, benedictus na si Marcos Jr. Kaya muli, sana next year wag na kayong, kung si Bangag pa, pag si Bangag pa, wag na kayong magdiwang ng araw ng kagitingan dahil hindi kayo matapang. Kayo ay supot. You know why? Ano ba ang ibig sabihin ano ba ang pagsisilebrar niyan? It's the same thing. If you connect dito sa pinaglalaban natin sa social media, bakit ba naghimagsik? Yan ang tamang Tagalog. Naghimagsik ang ating mga ninuno laban sa mga banyaga dahil sa opresyon. Dahil sa pananakop. It's the same thing na ginagawa ng mga buwaka ng Ginemes, baka ng ginenanyo dyan sa Kongreso, sa Malacanang, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang opresyon para ipahayag natin ang mga katotohanan, ang mga nalalaman natin na si Marcos Adictus Benedictus, ginagastos ang pera ng bayan, ninakaw ang ating budget, national budget, ayan, di ba? Kasalukuyan yan nilalaban ng ating mga magigiting na abogado, katulad ni Attorney Rodriguez, number 56 sa Balota. Ayan, kasama sila Congressman Ungab at marami pang iba. Yan yung ating pinaglalaban, di ba? Ino-oppress tayo. Di ba? Sinasakop ang ating malayang pananaw, ang ating malayang pagpapahayag at lahat na. At ngayon, yung mga karapatan natin, di ba, ay ginugurgur na. Kitang-kita nyo doon sa Tridorcom na yon. At yung mga kadyutahan ninyo na ipagtanggol nyo ang soberanya, whatever, kung ano man ang pagbigkas mo dyan, pisting yawa, wala na. Now, ano nangyayari ngayon? Dahil ngayon, tingnan natin, ay ni-revive ang Pulburon controversy at bakit ito pinayagan ni Tambaluslos na is-showing, I believe, for the first time. Tama ba ako? Hindi yan na showing, no? Kahit sa Senate and Congress, tama ba ako? Remind me, mga darling, kasi madaling araw dito. Okay. Hindi na showing. Okay. So, kahapon, pinag-usapan nga natin, wala po yung impact sa akin at saka, malaki ang impact kay Harry Roque, kay Attorney Harry, kasi in a positive way, magagamit nga niya ito sa kanyang asylum visa sa the Netherlands. Yan mga kababayan. Ngayon, maraming mga kuro-kuro, mga haka-haka, bakit kaya pinayagan ito ni Tambaluslos? 'Di ba? May mga lumabas na mga ulat, even dito sa atin, may mga informante tayo na nagkikiskisang bangag itong mga bangag sa Malacanang. Si Tambaluslos at itong si Zatanas. Kasi si Bangag Jr., bibigyan mo lang yan ng pulburon, sisinghot na yan ng sisinghot. Wala yung bulls, hindi yan nagpapatakbo ng Pilipinas. Ang nagpapatakbo si Lisa Tanas. Kung nagkikiskisan sila, si Martin Tambaluslos, ang hari-harian dyan sa Kongreso, mag-iisip ka ngayon. Bakit niya pinayagan na i-revive, okay? O i-rerun, i-rerun sa buong social media, but again, dyan sa Congress, for the first time, ay talagang pinalabas nila itong pulburon video na ito. Remember, na ang mga inaay ni Liza Tanas dahil sa kanilang mga away-away, according to our puting ahas, ay yung crush niyang si John Vic. Di ba? Si John Vic Remulla, yung crush ni Liza Tanas, diba? Kasi gusto niya magbika-bika ang gitik niya. Alagi, no? Biga-biga-abi. Okay? Now, yan ang inaay niya. Actually, hindi naman inaay talaga. Pinapangakuan niya, according to our source, sa puting ahas, baka nilalansi lang si Remulla. Di ba? Mananalo yan. Di ba? Para pagka-presidente at ato nga si Escudero. Alam mo si Lisa Tanas, mahilig yan mangako ng mangako. Na ganito, ganyan. Bolera yung nget pa na yan na, what do you call it? Formalin infiltrated yung kanyang face lock. Tinoslok ni Dr. A. Sino yun? Dr. A. Anyway, darling. So ngayon,
magtataka ka, pinayagan ba ni Tamba na i-ere? At later, nung sa, yung sa pinaka-last part na kanilang hearing, ay bigla na lamang, yeah, right, baby girl, Sas Rogando, bigla na lang pinatigil yung pag-showing ng pulburon. Biglang pinatay. Sabi ni Bernardino Cali, magbiga-bigaan din. So, hindi kaya itong si Vicente Cunanan ay namamangka rin sa dalawang ano tawag diyan? Sa dalawang Diyos ng pera. Hindi kaya kumikita din siya sa side ni Lisa Tanas or kumikita din siya sa side ni Romualdez. Kasi nakikita ko sila ni Madam Ellie kung todo trabaho ang pagsira kay Sara. Wag na tayo maglokohan. Okay? Kayong dalawa, pera-pera lang talaga. Pera-pera lang, no? Ngayon, ipinakita ko sa inyo yung, mamaya pakipakita ko pa uli yung mga alam mo, yung iba, sabi nila, Marlica, bakit hindi mo binumura si Vicente, ganito, ganyan. Mga palangga, ito siguro, sa mga susunod natin na vlog, nakikita nyo, yung mga nang sa akin, mga nang uokray na mga tawag dyan na mga vloggers, hindi ko man pinapatulan. Ayaw natin sila bigyan ng limelight. But since lumabas na siya, at kitang-kita naman na ito ay talagang talapera daw. Yan, parang maganda yan, bagong pangalan. Clintel, sabi niya, Pebbles Talapera. Totoo naman. Umami naman si Talapera sa akin na talagang kaya siya bumaliktad dahil kailangan niya ng pera. At matanda na siya, wala siyang trabaho. Kahit naman yung online selling na sinasabi niya, wala namang bumibili. Pinromote ko nga yan eh. Kasi gusto ko lang tumulong. Pero talapera talaga. Okay? Alam mo, may nilabas pala ako. No? Okay, ganito. Balikan natin ng konting hearing. Diyan, nakapalo na ba kayo sa ating Facebook? Wala pa kayo nagpalo-palo sa Facebook ni Lula, sa Boljakan. This one, Boljak, lagyan nyo lang ng TV, you search Boljak TV sa YouTube, and that's me. I think we have 400,000 followers, 400,000 sa YouTube. Pagdating naman sa ating Facebook, lagyan nyo lang ng AN sa dulo, Boljakan, and Maharlika Network. So again, follow nyo, bala na ako sa buhay nyo kung saan kayo gustong lumusot na ating channel. Lalo tayo, di ba? Tina-target tayo, but ganun paman, eto. Kanina ko ba pinost yun? Sa ating Facebook page, ito mga hitad, nire-share ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga, ito, I swear, okay, nag-post ako ng post ni Talapera noong June 22, 2024. Mali nga yung date ko doon na kinuha ng Channel 5. May kinuha yung Channel 5 na sinungaling na nagkukwentuhan kami ni Spoke Sari Roque na yung SONA is July 2024. Very memorable kasi yung July 24 sa akin kaya nabanggit ko. But anyway, here we go. Nakita nyo ba yan? Medyo malabo, no? Okay. Anyway, sige. Nasa Bolja, basahin ko na lang. Kasi ganito, di ba sa iPhone, ito ipaliwanag ko sa inyo kung bakit, hindi ko nga alam na may screenshot ako nito. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung ako ba nag-screenshot o si Talapera ba ang nag-send nito, si Talapera ba ang nag-send dito. Kasi, hindi ko naman lahat na isi-screenshot lahat ng mga pinopost ng tao. Pero, ikikwento ko sa inyo kung paano ko to nakita. Ilan ba lahat ang picture na meron ako sa telepono ko? Okay? Ilan lahat ang picture ni Maharlika? So, I have 13,348 videos sa phone ko. May selfie ako, imagine mo ang selfies ko, 12,628. Live photos, 27,386. At ang portrait, 1,250, So, ang duplicates ko, 4,158. So, pinindot ko yung, di ba, isi-search mo. Di ba, magsi-search ka ng picture. So, sinearch ko yung Pebbles, kasi yun ang pangalan na, lumabas yung kanyang Facebook post na sinabi niya kasi doon na hindi daw siya nag-share ng video or yung anything about sa Polboronic ni Marcos Jr. Yes, Andre Regala, sinungaling daw. Ngayon, so lumabas nga itong 2 hours, kung nakalagay doon sa screenshot, nakita niyo sa Boljakan, 2 hours ago, kumbaga nung July 22,
nung araw ng State of the Nothing Achieved, di Bangag, noong 2024, right, 2 hours after, I think siya, maybe siya, o I don't know, hindi ko na maalala. But again, lumabas ito sa ating search. Ang sabi ni Talapera, Diyos ko, mahiya, in caps lock to ha, mahiya ka naman. Ikaw na mismo bumaba sa pwesto. Linoko mo ang taong bayan. Actually, mahilig siya sa ganong words, linoko, dapat yan niloko, di ba? Ano pang iniintay nyo? Kaya ayaw magpa-pulburon test sa buhok kasi makikita na durugista. Ang sabi ni Talapera. Sabi niya, tayo na mga ensimada, sagot yung mga nagsasabi na sinungaling si Maharlika, huyu kayo ngayon. O di ba? Naniniwala siya na ito ay totoong video at hindi ito inedit ni Harry Roque. Yun ang kanyang kasinungalingan doon kasi syempre kapag sinususian ng isang tao parang robot, ganun talaga. Sabi ni Talapera, ensimada, biglang kumalabog mga dibdib nyo, no? At sinungaling talaga siya. Kasi wala talagang naganap na pulburon video, pulburon na, walang pinakita si Harry. Sabi naman niya yun sa kanyang sinumpaang sa lies, all lies. Di ba? Na wala talaga. Kasi ito talaga, ang ginawa sa kanya, whether si Tambaluslos, Pinosya, di ba? Na sige, ilabas natin yung pulburon para bumalik uli, ma-revive uli ang kontrobersya na kinasasangkutan ng pinsan kong Bangag kasi total si Lisa Canas naman ay ayaw ako suportahan for my presidential pangarap, presidential, di tirahin na. Kaya magtataka ka dun sa biglang nilang pinutol yung hearing. Baka may tumawag. Itigil nyo yan, chuchu. Baka may ganun. Napansin nyo ba? Yung balikan nga natin uli mamaya, ay kayo. So yun yung nakita natin, di ba? So maaring ito ang ating, ano sa tingin nyo? Alright. Ngayon, yung mga nagsasabi dyan, sana all merong padala. You'll never know. Di ba? Actually, hindi lang yun ang pinadala ko sa kanya. Madami pa yun. Nagpadala ako kay Talapera since 2023 pa. Tignan natin yung ating SendWave app. Oy, mag-download na nga pala kayo ng SendWave app. Mag-download na kayo ng SendWave. Hindi ko na po promote ha. Teka lang. Okay. Kasi kailangan nating ikwento sa inyo. Si Talapera ba ay binabayaran ni Maharlika? Grabe, ang yaman ko naman. Kaya ko magbayad ng tao? No. Okay, kasi may mga nagsasabi na mga tanga, binayaran ko daw si Talapera para, para ipakalat yung video share. Grabe, hindi ko siya kailangan bayaran dahil wala naman siyang engagement. Bakit pa ako magbabayad? Dito lang right now, 10,000 live viewers tayo. Hello, ba't ako magbabayad dun sa mga Facebook page na dalawa lang ang nag-share? Okay, anyway, highway. Ito lang yon, darling. Okay, ito lang ang ating, teka natin, ito ha. Okay, teka. Okay, ito na. Okay, so search natin. Okay, ang pangalan niya, Vicente. Okay. So actually marami pa akong mga pinapadalan. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako yayaman eh. Hindi talaga ako yayaman kasi mabilis lang tayo lambigan kung may maipapadala tayo. Kung may papadala kaso, hindi naman lahat ng araw may pera tayo, 'di ba? Teka, ito. Oh, what the heck? Okay. Kaya ngayon, so ito, ba't na siya nakikita? Paano nga ba nakikita yung mga padala dito? Ayun, see all transactions. Okay. Vicente. Ang dami pinadala ni Maharlika. Sana mayaman na ako. Hindi ako nagpapadala ng mga pera sa mga palangga natin, mga scholar ng bayan dyan. So, magkano naman pinapadala ni palangga ngayon? 112,000 as of today, ha? Simula na nag-open ako ng sale, 112,000 US dollars. Shit! Ang yaman ko na. Milyonarya ngayon, 100,000. Wala ako. Kaluluoy naman si Lola. Okay lang yan. Basta importante, nandiyan kayo. Alright. So sabi dito ng ating okay. Sabi ng ating resibo, kasi di ba yung mga transaction, nakikita ba? Yan, yung mga transaction kasi, yan nakikita nyo. Naka-blurred kasi tayo. But anyway, ayan. Ako, basahin ko na lang. Actually, yung total kong pinadala sa kanya ay 1,105 US dollars. Since
March 16, 2023. Paano ba ako nagpadala ng pera? Okay, ito. May kita ba yan? Okay, malabo eh. Delivered. What the heck? Anyway, total. So, nagpadala ako noong March 16, October 2023, then October, hindi naman to monthly, pag depende. Noong March 16, $100. Okay. Noong March 14, 178, which is 10,000. Ano no, March. October 14, 2023, then ano tawag dyan? 2024, April, March 31, 2024, 100. Then, April 29, $8. Hindi ko alam bakit $8 lang ang pinadala ko dito eh. Ngayon yata siguro binayaran or nagkamali ako. Kasi hindi, nagkamali lang. Kasi April 29, $8.86. Tapos nagpadala uli ako ng April 29, the same day, ng 79.7. I think $79.74. Total of 5,000. Kasi usually yan yung minimum na pinapadala ko. Then, yun, nakita nyo na yung iba. So anyway, bakit ba ako nagpapadala ng pera? Remember, nung unang lumabas si Talapera, sabi nyo nga, nung Talaperang tawag, nung nagalit siya dahil pinaburan ni Liza Tanas si Taning dahil sila yung magkakaibigan eh. Kaya ako naawa diyan dahil nga kinawawa ni Liza Tanas at ni Taning. Away nga ni Talapera yun eh. Kaya lang pinanindigan kasi naawa naman ako sa kanya dahil nga syempre maawain tayo. So kaya ako siya binigyan ng pera, sinaawa ako kasi jobless siya. Hindi lang naman siya ang pinapadalan ko ng pera. Marami po ako pinapadala ng pera. Mga taong hindi ko kakilala nga eh. Hindi ko kakilala, random lang. May mga moment tayo na nakikita ko sa magme-message or something. Pero hindi ko naman lahat, kasing iba nagme-message sa akin, scammer. So, bakit naman di mo tutulungan ang nagpapanggap na kaibigan, di ba, na siya ay pangbili ng gamot, pangbili ng ganito. Pag gusto ko lang sabihin yung totoo, hindi, noong mga padalang yun, hindi yun lahat hiningi niya. Lahat, yung iba doon kusa ko. So may moment lang talaga si Talapera na ganito yan siya. Palambing naman kasi wala akong ganito ganyan, dadadadada. So pag ganon, never pa nga ako humindi dyan pag naglalambing. Send agad. Kung si Edwin Hamora ay nagpapadala sa mga tulisan, ako rin may tulisan. Pero, tulong. So hindi ko po pinagsisihan yung mga tulong na yon kasi kusa ko yun. Pera lang yun. Kikitain natin yun. Tama na. Pera lang yun mga palangga. Kasi kung mukha tayong pera, hindi na tayo nagsalita laban sa mga bangag. Pero yung mga perang ipinadala ko sa kanya, ay tulong ko yun at iba doon, lambing niya. Ang dami na tuloy nang hihingi sa akin. Yung iba nga palangga, nagbibigay sa akin. But thank you so much. Okay lang yun.